Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. No, medyo echo. Wala ako. Echo konti. Test. Yun. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating IB Talakayan at meron tayong napakagandang pag-uusapan. Pero bago po yan, gusto ko pong i-welcome nga po kayo with your host, Mel Elizalde. Dapat ho, kasama ko yung ating co-host na si Mr. Asintado. Kaya lang ho, medyo mayroon pa tayong mga technical na pag-aaralan pa, kaya hindi pa ho siya makapasok. Ngayon ay September 21, 2023. Ano ba yun? Alalahanin po natin ang anibersaryo ng martial law. Pero alam niyo po, binabati po natin ang ating mga kababayan at ganun din naman ang ating Presidente Bongbong Marcos sapagkat para bang sinasabing napatunayan niya, di ba? Dahil sa kanyang pagkakaluklok ngayon bilang presidente ng ating gobyerno ay pinatunayan po niya sa ating pong bayan na walang katotohanan po yung mga negative na mga ibinato sa mga Marcoses. At any rate, andito na po tayong muli ngayon at sana po ay tayo ay maging may tao. Sana po ay tayo ay magkaroon po tayo ng kaisahan, unity, no? Wag na po tayong magkaroon ng hindi magandang mga kung ano-ano pang kaisipan. Ang mahalaga, nandito tayo muli at wag na natin pong pag-usapan yung mga negatives na yan. At congratulate po natin ang mga Marcoses, lalo na ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Opo. At syempre, 10 ng kanyang mga pamilya. Opo. Lalo na, special greetings to Senator Amy Marcos. Okay. So, ngayon pong araw ay kung inyo pong natatandaan, ay tinalakay po natin ang divine wealth in the past few weeks, no? At base po sa dami ng nag-react, nag-decide po ang ating studio na muling imbitahan ang personaheng ito na siyang nagpaliwanag tungkol po dito sa divine wealth. Kaya po, ito po ay pagtatalakayin natin na mas medyo broader ngayon dahil isasangguni ho natin sa kanya kung paano ito i-relate sa divine constitution na-excite ako. So ngayon po, muli nating pinapakilala ang chairman of PDAO Holdings and Development Corporation and Powerful Divine Anointed One 2023. Walang iba kundi si Mr. Ray Buendia. Palakpakan po natin. Sir. Good morning po, sir, and welcome po, Mr. Ray Buendia. Good morning din po, Mel. Opo. Ngayon po ay kami ay nagagalak at pinagbigyan niyo po muli kami na karoon tayo ng continuation of discussion about this divine constitution na divine na wealth na sinasabi po ninyo na ipiniliwanag nyo ng pahapyaw nung nakaraan at ngayon po ay i-relate natin dito sa divine constitution, di po ba? Na kung saan alam po natin na kayo rin po ang may sabi at meron po naman kayong papeles na ibinigay po sa amin na ito po ay inaprubahan, no? Inaprubahan ng dating dineklara ni President Cory Aquino noong June 29, 1992.
no? Yung pong sinasabing declaration ni former President Cory Aquino na sinasabi niya yung divine constitution as required as reconfirmed by former PCCG chairman Jovita Salonga in his letter to President Aquino noong August 25, 1986. Tama po ba, sir? Sir, Yes, tama po. yung ni Senator Salonga. Mhm. Tungkol po ba saan ang yung divine constitution na to? Yan. Maganda po to natin pag-usapan no? Tungkol po ba saan ang constitution, ang divine constitution na to na kung saan maire-relate po ba ninyo ito sa divine wealth? Opo. Sa paano pong paraan, sir? Kasi ang importante, pag divine wealth, magkaroon din ng divine constitutional law. Well, Ito, kasi sa kanya siya may-ari po ng lahat ng kayamanan, pati buhay natin. Diyos pa rin po yan. ibig niyo pong sabihin ang may-ari nito, sino po? Siyempre, ang ating puong may kapal. Maganda po yan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito divine wealth. Hindi po ba dahil nga sa sinasabi na idiniklara ni President Cory Aquino kailan ba yun yan diniklara? Noong 1992, June 29, 1992. Ito po, sang-ayon sa inyong kinopya ho natin yan. At sinabi niya na, dinideklara niyan ang divine constitution kaugnay ng divine wealth. So, sa makatwid po ba, ito po ay pinag-uusapan ang wealth ng mga Marcoses. Tama po ba yun, sir? Ito, tungkol kay former Senator Jovita Salonga. Apo. Nang pumunta siya noong 1992 sa Switzerland, Mhm. din gumawa siya ng kasulatan. Mhm. Presidente pa noon si former Cory Aquino. Apo. Na ang kayamanan na ito, na sinabi niya, per conveyance of the International Court of Justice and of the world authorities as the divine and properties of the Holy Will is from Father in heaven. And according to them, all these accounts worldwide per former FM Marcos instruction have no cash availability and be transferred all his authority to a certain spiritual wonder boy holding. Yan ang sinasabi niya. Kaya marami pong nagpa-wonder boy. Ganun no ba? Pero ito naman po ang ating katanungan, sir, no? Dahil ito po ay sinasabi nga natin, yan, kasasabi nyo lang na sinabi ng former President Marcos na pumapayag siya ba na hindi kanya yan? At ito ay pag-aari ng divine wealth, no? Diyos pa rin. At sinasabi nga na as declared by no other than former President Cory Aquino during her time noong 1992, no po? So, meron lang po kung katanungan yung iba nating mga listeners, no? Kasi bago tayo ay medyo marami rin akong nakausap. Ang sabi nila, hindi kaya ito ay pamamaraan ng mga Marcoses na para wala nang masyadong katanungan pa dahil sinasabi ho ng mga iba na ill-gotten wealth daw yung mga pag-aari ng former President Ferdinand Edralin Marcos. Hindi po kaya ito ay pamamaraan para kasi alam naman ho natin na mayaman din po yung pamilya na yan. Hindi po kaya ito ay pamamaraan para wala nang questionan. Sige na nga, ayusin nyo na yung ganyan para hindi na tayo ma-question. Dahil sa totoo lang, hindi totoo po yung sinasabi nila na walang pera ang former president. May pera ho yan. Alam natin yan. Pero marami nagka-question. Oo nga, may pera siya. Pero hindi ganun kalaki. No? Hindi po kaya yan pamamaraan, sir? Alam mo ang politika natin. Pag wala ka na sa pwesto, babatuhin ka ng kung anong charges. Binato ang former president ng ill-gotten wealth. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa yan. Samantalang dito, sinabi naman niya na hindi akin yan. Diyos ang may-ari niyan. Okay. So, with the ni Senator Salonga, ito po ang sabi niya, as economical church member, I reconsider this wealth
intended for the development of our country. Farewell of Mr. Marcos as divine, restricted, and not ill-gotten, hoping that you have to amend and reconsider from rules and principles of our office. Sinulatan ni former Salonga si Presidente Cory noon. Ang Executive Secretary ito nakapirma, Franklin Drilon. Ayan po, maliwanag sa sinasabi na sumabi ang ating former president na sige, hindi ito sa akin, kundi ito ay divine wealth. Okay, ibig sabihin, totoong umamin siya. Pero yun na nga po, parang ang katotohanan ay lumalabas na para makaiwas siguro sa mga mga investigasyon. Pero hindi ho natin masasabi siguro, sir, na walang pera yung ating former president. Mayayaman talaga sila hindi po ba? So dito po tayo mag-uumpisa. Ano po ba yung divine constitution na sinasabi ninyo? Ito po, ang divine constitutional law, ito yung batas sa pera. Ang kayamanan, lahat yan, may batas. Pati buhay natin, may batas. Ang hindi pwede tayo mag-assume na atin yan. Noon pa, since immemorial, Diyos pa rin ang may-ari. Kaya sinabi naman dito ni former President Marcos, siya po, naka-rest in peace na siya. Huwag na natin batuhan ng kung anong kasalanan. Hindi po natin binabatuhan siya ng kasalanan. Nililinaw po natin ito pong divine constitution na inaprubahan naman ng ating former President Cory Aquino. Ang divine wealth, no, na inaprubahan niya. Pero dito po sa ating pag-uusap, lumalabas na part of this divine wealth yung kayamanan ng mga Marcoses. Hindi po ba, sir? For info po, may sanction ang Pilipinas. Pag hindi nyo binigyan ito, pababasahin ko. We have been directed by the Interpol to send a copy of this letter to Mr. Marcos for his reference in exchange of our clearance from economical sanction that will be served against our country by the world authorities. Thus, to our lack of probable cause, even the government, even the U.S. government cannot be refrained in intervene. Kaya, anuhan na si former Cory Aquino. Kasi paliwanag na ni former Salonga, Hubito Salonga. Pumirma siya. Paalis na siya kaagad noon. Ibig sabihin, isasanksyon na tayo. Kaya napilitan po. Huwag naman ang dating Presidente Marcos. Okay. May katibayan po ako. May katibayan po kayo na Yes. sumang-ayon siya. Ganun ba? Na sumang-ayon siya na ito ay hindi sa kanya, kundi ito ay divine wealth. Sumang-ayon ang former President Corazon Aquino. Dahil lang sa paliwanag ni former Senator Hubito Salonga. Siya po ang PCGG, unang-unang PCGG na naghabol sa kayamanan ng former President Marcos. So, yan mo. Dahil sa, anong tawag dito, pakikipag-usap ni former Hubito Salonga kay former Cory Aquino tungkol dito sa wealth ng mga Marcoses at sinasabi niya, no, this is now the divine wealth. No? Yes. Kaya nga po itong bagong konstitusyon. Sino ba nagsabi ho nitong bagong konstitusyon na to? Sinong nagtayo po nito? Sir? Napakagandang tanong. Para matapos nitong agam-agam ng lahat na nag-a-assume na iniwanan daw sila ng kayamanan. Kasi po, ang kayamanan na ito, na sa akin, itong batas ng Divine Constitutional Law, babasahin ko po para sa buong mundo ito. At saka sa World Bank. And to all other concerned person or entities. You cannot make a run around on the flow of money which comes from the divine assets or what is called the sacred money without the divine constitutional law, supreme justice of the anointed Victoria authority. All must be careful and all must be analytical on all things which has relevance on all money which comes from the holy coffers of the divine wealth. Alam niyo po, para ho sa kaliwanagan ng ating mga taga-subaybay,
Maganda po yung may mga dokumento kayong binasa, pero nais ko po sanang magbigay ng mga katanungan tungkol doon sa sinasabi ninyo. No? Ano yung sinabi nyo na mayroon bang inanoint? Mayroon bang inassign para ho dyan sa divine wealth na yan? Mayroon po. Sino po ba yan? Lulutang na lang po yan doon sa concerned entities. At saka sir, ang paniwala po ng ating mga ibang mga sumusubaybay, yung divine wealth na yan, para ho bang the spirit, no? Parang hindi ho yata makatotohanan kasi paano ho natin maa-attain dito? Ano ang relasyon nito sa ang constitution, divine constitution na nire-relate dito sa divine wealth? Ano po ang mga provision ng divine constitution para dito sa divine wealth? Ito na po ang pagkakataon ng sambayanan, lalo ng Pilipino, kasi mulugmok po tayo sa malaputik na kahirapan. Marami ng batas, puro butas, away-away na po. Kaya ito na dapat, subukan naman natin itong divine constitutional law para magkaisa tayo. Walang mapapala na sabi, may kayamanan sila. Sa Diyos po yan, may batas po ang divine wealth. Nasa akin po ito na, may libro po ako. Napakaganda po ng sinabi nyo, sir. Pero ang nais po natin yung maklear po natin yung talaga hong practicality, yung abot kaya, abot kamay, abot ng kaisipan ng mga mamamayan natin. Ano sinasabi? Ano po ba ang mga provision ng divine constitution dito sa divine wealth? At ano ang kaibahan nito ng divine constitution sa ating present constitution? Napakagandang tanong po yan, yung Mamel. Sa totoo lang, marami ng batas. Papa-amen. Tapos sa batas na yan, ang nakikinabang lang, sila-sila na lang. Alam na natin kung sino. Alam mo, sa gobyerno, tingnan mo, sila-sila na lang nakaupo. Diyos naman ang God's government in God's laws. Ito naman ang anuhin na natin. Hindi ito yung sinasabing, batas ito po, ito, God's government in God's laws, which must be followed by the people. Nandito po yan. Kung ito na, magkakaisa na, Diyos, ang divine intervention na po ito. Wala na dyan kung sinong mga magagaling dyan, hanggang away pa sila. Maganda po yan. Pero bago po tayo tumuloy, basahin po natin yung mga komento ng ating mga listeners mula kay Evelyn Gasa. Sa dami ng batas, di malaman ko ano ang uunahin. Totoo po yan. At saka, kawawa pag may sanction na ang Pilipinas. At as sabi pa, mula kay Mr. Lea Guevara, watching her divine wealth. Okay. Dapat talaga mabago na ang Pilipinas. Ang batas sa atin ay para lang sa mayayaman. Okay, sa alright, no? Beverly de Rosario, watching from Deparo, Caloocan. Thank you for watching. At sa dami ng, watching from Cagayan de Oro. Wow, ang layo. Ano ba ang batas na mabisa para sa lahat? Mayaman man o mahirap. Yun. Mamaya po, sasagutin kayo ni Sir Buendia dyan. At nais po nating malaman ang katotohanan. Yung po bang reachable? Yung talagang abot ng ating mga mamamayan. Kasi lato tayo dito, halos medyo mahirap tayo dahil ngayon tumataas nga po ang mga bilihin. Di po ba? Kaya ito po ay very timely na pag-usapan natin, yung divine wealth na yan. More so na ito po ay nire-relate sa divine constitution na isinabi nyo po kanina na napakaganda para sa mamamayan, para sa lahat. Di po ba, sir? Yeah. Sige po, ipaliwanag nyo mabuti para makuha na natin itong divine wealth na to sa lalong madaling panahon para tayong lahat ay masaya at nakangiti. Alam mo talaga yung tanong na yan. Inaantay na ng ating sambayanan. The world's knowledge of corruption shall be removed as long as the name, Mother Almighty Redeemer, identity on earth, does not appear to be obscured and is an effect and directed by the activities in corruption of the syndicate, led directly by the government politicians involved, and lawmakers in bank, such as AMLA, as it is today, but modified by other reason. But to their will in legislation, so their previous letter of instruction, LOI, which came out should not be the one, and must not come out
but it should be termed as the legal order which must be known as Lord Order Instruction. Diyan po nagkawindang-windang ginawang iluway. Ay sa Diyos ito din Lord Order, hindi po tao ang nito. Sa Kanya po ito. Kaya maraming rebellion. All those in the lower and lowest echelon of society, or of those in the corners, that the watchdog, the keepers of the true treasure of the modern, kay ina po ito, kayamanan. Inarrange po ito ng Ama sa langit. Ibinigay kay ina dito, kaya Mother Earth, pati lupa, Mother title. Kung gusto nyo kay Ama, mauna na kayo sa langit. Oh, lalo ng mga nandyan na very faithful kuno. Kay ina po itong kayamanan na ito. 9 months tayong inano sa yan. Kung inano na tayo, may batas po yan. Kung wala kayong dalang batas na mayroong kayong hawak kuno, delikado kayo. Well, napakaganda po nung sinabi nyo, sir. But it seems like, parang unreachable. Para bang we are trying to reach the unreachable star, no? Pero talaga po alam natin, naniniwala po tayo sa sinasabi nyo. Pero ang sabi po rito, Lord order instruction versus letter of instruction. Ayun, tama ho 'yun. Lord order instruction versus letter of instruction. What's the difference? Paano yung niya, malaking diferensya niyan? In order ng Panginoon di ba? Pero versus letter of instruction, sino yung nagbigay niyan? At sino po yung mga tauhan niyan na responsibilidad dito sa sa Lord instruction na to, order instruction, Lord order instruction. Sino po yung mga taong behind this na para mapaniwalaan ho lalo ng ating mga mamamayan na talaga namang hanggang ngayon ay talagang umaasa dito sa divine wealth. No. Napakaganda, Ma'am Mel. Natumbok mo ang mga tanong na nasa atin lang ang kasagutan. Ang LOI, letter order instruction, gawa yan ng tao para makaiwas sa kung ano mang iiwasan. Pero pag Lord order, wala kang magagawa. No one can escape to see the light of truth. Ganda po niyan. Pero paano dumating dito yung Lord Order Instruction? Iyan po yung hinahanap ng United Nations, ICJ at saka World Bank. Walang makakakuha kasi divine nga yan siyempre siya po ang may utos. Okay po sa alright, sir. It seems na para ho tayong ewan ko lang po kung ang ating mga mamamayan ay magiging ganito rin ang kaisipan, no? Napakaganda po. Lord's Order Instruction. Sa Kanya yan. Sa Diyos yan. Opo, alam natin, sa Diyos yan. Itong letter order, tao ang gumawa. Opo, pero ang nais po ng ating mga kababayan, nasaan po yung Lord Order Instruction na yan? Para malaman mo, alam nyo, nandito po tayo sa mundo Kailangan po natin yung katotohanan, yung reachable, yung written. Di ba? Kasi sa korte, kumbaga, parang ito, the world is like a court. Di ba? Oo, kailangan po natin concrete evidence. Na ito ba binigay, para hubang sino ba yon? Yung sa Bible. Di ba? Binigyan si Moses, no? Nung 10 utos, no? At least, nalaman na ibinigay sa kanya. O yan. Yan yung 10 utos. Ito hong Lord Order Instruction na kanyo ay ibinigay dito versus letter of instruction, letter of instruction na ginawa ng tao o yung marurunong ditong pakialamero sa ating gobyerno. Di ba? Ito, pag napakita ninyo kung saan galing itong Lord Order Instruction na to, ay sigurado, panatag na ang kalooban natin. Matutulog na tayo ng masarap dahil bukas may pera na tayong lahat. Di po ba, sir? Paliwanag niyo po. Lahat naman tayo, puro ganun, no? Mamel, teka, break muna po tayo. Ganun. Opo, may ads tayo. Break tayo muna sandali. Sa Alerto Balita, tumatalakay sa isyu ng lipunan, pulisya at barangay, at iba pa. Alerto Balita, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap ng 11
to 12 p.m. dito lamang sa Elsalde Broadcasting. Programa may kwentuhan, kamustahan, kantahan, kasama ang Marcy Chica. Okay, thank you very much for our ads. Pero bago po tayo magpatuloy, nais natin basahin yung mga nagre-react sa atin. Sabi po ni Mr. Jeff Castro, sa bilis ng pagtaas ng inflation sa ating bansa, maraming mamamayan ang lalo pang humihirap. O, kaya nga po, tama yon. Kaya nga iniintay natin tong divine wealth eh. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko po sa inyong ipaalam, mga listeners natin ng Elizalde Broadcasting, na ito pong ating programa na to na tinatalakay. Kaya po natin inimbitahan muli ang magiting na si Mr. Ray Buendia na siyang nakakaalam ng divine wealth and divine constitution na to, ay dahil yung first episode po natin ay nag-reach out na almost 1,000. Anak ng baka, karami, no? Ibig sabihin, ganoon pong kadami ang interesado na mga listener po natin. Kaya palakpakan po natin. O, walang pumapalakpak, anak ng baka. Oh, yan po Kaya ngayon sinasabi po natin, binanggit po natin na napakarami po nung first episode natin, almost 1,000 viewers at maraming salamat po. Kaya ito, binabalandara na naman namin ulit sa inyo ang magiting na si Mr. Ray Buendia na magpapatuloy po na magpaliwanag sa inyo tungkol dito sa divine wealth and now with the divine constitution. Napakaganda, no? Sir, sige po. Ano po yung masasabi nyo dyan? Kasi may tanong na naman tayo Ito paano po natin makukuha ito? No? Kasi po, ito nga, sinabi ni Mr. Jeff Castro, sa bilis ng pagtaas ng inflation sa ating bansa, maraming mamamayan ang lalo pang humihirap. Kaya sinasabi nila, paano ba natin makukuha yan, divine wealth na yan, na ngayon ay meron ng divine constitution? Sige, sir. Alam mo po, marami tayong mga kababayan na hindi na gano'n ng kahirapan. Mapagtiis tayo lahat na Pilipino. Maraming untold hardship lahat tayo. Lahat po kasing perang umiikot. Dirty money yan. Evil money yan. Ang nakikinabang lang, nalalaman natin. Pero itong mga dapat pantay-pantay na. Ito na nga yung perang lalabas. Ang divine wealth. Wala na yan, mawawala yan mga pera na yan na tinatago. Ilalabas yan pag mag-i-eleksyon. Lahat na yan. Yung mga nahirapan dyan sa yung mga grasyon sa sa baba, hindi nila na nararamdaman. Tapos mag-aaway pa sila. Parang reliyon. Doon, kung hindi ka pumunta, hindi ka maliligtas. Dito na naman, pag hindi mo binutuhan, hindi natin malaman. Kaya dapat ang divine intervention na. Kasi pantay-pantay na yan. 85% po ang naghihirap, hindi lang nagsasalitang Pilipino. Okay, lahat po tayo ay naniniwala dyan sa inyong tinuran a while ago. Pero ito po ang tanong, sino po ang mga responsable rito at gaano, kailan? Kasi gusto po natin bukas na, una na ho kung pipila ron. Pagka ito ay inimplement na. Di po ba, sir? Ano po ang mangyayari sa pangkasalukuyan nating kalagayan sakaling ito po ay mabigyan talaga ng pagkakataon yung divine wealth ay ma-distribute na sa mamamayan. Yan po iniintay natin. At yan po ang ating gustong malamang kasagutan mula sa inyo, sir. Kasi believe kami na magagawa po niyo yan. No? Ano po? Unang-una sa lahat ng naniniwala at nakikinig, matagal nang binubula ng mga matataas. Sa madaling salita natin, itong batas na niya na ito, ang dapat ng masunod. Nandito ang pera pera lang natin. Nandito po sa batas na ito. Wala namang gumawa nito sa buong mundo. Alam mo, ang unang mabibiyayaan nito, lahat tayong Pilipino.
problema dyan, nag-corrupt. Ang mga puro corrupt, bayan natin yan. Tulong-tulong na tayo. Pero kayong mga may hawak ng mga accounts ko, no? Pag wala kayong batas, tumigil na kayo. Ha? Inaano ko. Kasi lumutang na ang totoo na may-ari. Hindi po ako. Napag-utusan lang po ako. Kung talagang kayo mayroong accounts na hawak, magpakita kayo ng batas. Nabanggit nga ni Ma'am Mel, si Moses, may batas. Si may batas. Ito na po, nasa millennial na tayo. Nasa millennial tayo. Maswerte tayo, buhay pa tayo. Kung hindi natin babaguhin ang batas, sino magbabago? Sino sa politiko? Minumura na ni Miriam Defensor, lahat sila. Kung bibigyan pa siya ng buhay. Lahat na yan. May paper trail po yan. Yung mga kumuha ng pera. Kaya, mananagot sila dyan sa sambayan ng Pilipino. Sa taong bayan sila mananagot. Magtatago yan. Kaya, ang warning po natapos na. Wala na. Kaya magtulong-tulong tayo. Sama-sama tayo. Papasalamat tayo kay Ma'am Mel. Ang mga tanong niya, talagang tagos. Kaya dito sa istasyon na ito, prangkahan dito. Wala ditong paligoy-ligoy. Kaya, wala ditong talagang parehas ang laban. Okay po ang paliwanag niyo, sir. Pinaniniwalaan namin. Pero ang sabi nga po ni, sino ba yun? Mr. Pakitaas nga yung kanina nagsabi. Si Mr. Alan Ramos. Sabi niya, ano po ba ang dapat natin gawin para makatulong sa kapwa nating mamamayan? Ayun ang importante. Ang sabi po, paano ba baguhin ang present constitution into divine constitution para ho agad makuha na yung pera na yan? Sabi nga nyo po kanina, maraming tao dyan na meron silang mga accounts, di po ba? Hindi niya lang natin maisa-isa. Palagay ko, alam nyo kung sino-sino yan. Aba dapat to, isa-isahin na natin sila, no? Para ho, yung mga pira nilang itinatago, masambulat sa mamamayan. Dahil sa ito nga ay sa divine wealth na. Hindi po ba, sir? Yun tama ka. Paliwanag. Tama po. Tama kaya po nga, yan. isang bulat yun kaya, ang mga pangalan ng mga yan, para sila ho ay tutukan na ng gobyerno. Para isang bulat na yung mga pera na yan, na divine wealth na yan, supposed to be for the people of the Philippines. Di ba, sir? Correct. Mararamdaman din nung naglulustay. Matagal na sila. Ilang taon na tayo. After 86. May sulat na nga dyan si Huwito Salonga. Huwag na mo natin anuhin yung former President Ferdinand Marcos. Mayroon na po siyang pahiwatig na hindi kanya yan. Kung nagkapera man siya dyan, alisin natin ang benga-benga na yan. Kung nagkurap o nandaraya dyan, naririnig natin, nandaraya hanggang ngayon. Ay, paano yung mga pobre? Lumutang na po ako Bakit? Sino pang ating aasahan dito? Nagwawala na nga si Miriam Defensor. Nasa langit siya. Yung kanyang minumura na. Sinong minumura niya? Senado, Kongreso. Silang tagagawa ng batas. Sumulat na rin ako kay Speaker Romualdez. Binigyan ko siya ng libro. 1 taon na mahigit. Sir, sino bang aasahan natin dyan, sir? Mahal po namin ang mga nakaupo dyan sa gobyerno. Mahal namin kayo. Huwag naman kakauwain ang Pilipino. Lumutang na po ito. Ito ang hinahanap ng United Nations, International Court of Justice at saka World Bank. Silang tirahin natin mga Pilipino. Nandyan may hinahanap sila. Nagawa silang resolusyon. Hinahanap niya yung pamprint. Hinahanap niya yung tao. Mayroon yung nagpeke. Nag-surrender na po siya. Si Anthony Santiago Martin. O sino pa kayang pilato dyan lulutang na may pera? Kay FM. Nandiyan si BBM. I-surrender nyo sa kanya. Okay. Sir, ang ganda na sinabi nyo. At kanina lang, binanggit nyo po na sumulat kayo kay Sir Romualdez, no? Are you telling us na si, Martin Romualdez, na siya pong kasalukuyang Speaker of the House. And so, alam po nila ang ating ang inyo mo pong pinapaliwanag na divine constitution para sa divine wealth. And so, bubuo po ba tayo ng divine constitution assembly para ito ay makuha? Kailangan po bang mabuo ito sa Senado?
o para maging makatotohanan at pakinggan ng mga mambabatas at siyempre ilatag sa mamamayan. Di po ba? Parang ganon. Ano sa palagay nyo, sir? Napakaganda ulit na tanong. Kasi sila nakaupo. Ha? Ang mahirap diyan pag lumutang ng mga anak ni Juan de la Cruz at saka ni Luz Biminda. Sino Pag yun? kung sino sila, tayo yun. Pag tao ganun. nang mapuno, ha? Paano yan? Mahirap pag wala. Yang mga anak ni Juan de la Cruz at saka ni Luz Biminda. Mga pobre po yan. Okay. Makatotohanan po, pero ang gusto po ng mamamayan ay lalo nating gawing makatotohanan o kaya ay magkakaroon po ba ng Divine Constitutional Convention para ho lalo nating maliwanagan, maabot natin at makuha sa lalong banaling panahon yung divine wealth na yan. Kasi kailangan nga po eh. Kasi kung pag-uusapan ho natin dito, yung parang ang dating, yung parang kay, sino yun? Binigyan ng 10 utos ni Moises, parang unreachable star. Di po ba? Parang ganon. Pero kung ito po ay ipapasok natin sa Senado at magkakaroon ng sinasabing pag-uusap sa Divine Constitutional Convention 2, maganda po ito. Sumulat po kaya kayo sa Malacanang, sir, para ito po ay mabigyang pansin ng ating pamahalaan. Anyway, sabi nyo nga po at nakita naman namin na kayo po ay sumulat na sa ngayon ay Speaker of the House Martin Romualdez, no po? Kaya alam natin na alam nila ang yung what you are talking about, no? So hindi po tayo nangangamba na mauuwi ito sa wala, di po ba? So ito po sinasabi ng mga mamamayan natin na nakikinig. Magkaroon naman sana ng Divine Constitutional Convention 2 para ika nga ay tao sa tao. Kasi ang dumarating po dito parang tao sa kalangitan at tao sa dito sa mundo, di po ba? Parang ang nag-uusap hindi yata magkaintindihan. Yan po. Opo. Kaya pero believe tayo diyan na naniniwala tayo na meron ngang divine wealth. So ano masasabi niyo, sir? Maganda naman ang tanong. Ang mandato po tungkol sa batas na iginagalang natin ay ang Kongreso at saka Senado. Sila, kasi may protocol din tayo na Pilipino. Huwag naman pahirapan na, gaya nito, kung maglumutang na yung mga yan, magwala na. Saka mag-ano nito? Saka na sa Diyos? Habang maaga pa, tulong-tulong tayo, wala nang yung tayong anuhan, tawag to, binggahan, o kung sino ang mali. Nakaupo sila, tulungan natin. Kayo naman na nakaupo, na binigyan ng ganito, tulungan na ang Pilipino para lahat maibigay na ito. United Nations, hinahanap nila, nasa resolution nila yan, at saka International Court of Justice, at saka World Bank. Bakit itong mga superpower na ito, nandito ang kayamanan sa Pilipinas? Lahat na yan, iba nahihiya, kasi hawak nila. Makita nila, President Marcos, Sr., ba't nandiyan si BBM? Bakit takot silang ilutang? Pag sa tungkol dyan, kayo, mambabatas, galit na si Miriam Santiago, former senator. Yan, nakaano nga yan sa atin. Antay nyo pa ba yung kanyang kaluluwa? Multuhan ang mga mambabatas? Senador at saka Kongreso? Okay, that's exactly what we want po, Sir Buendia. Yan nga po ay lumutang na. Kung sino man yung may hawak dyan ng mga accounts, big accounts na yan. At pag-usapan na sa Kongreso para matuloy na yung sinasabing Divine Constitution into a real Constitution Convention na gagawin natin sa Senado. Na alam naman natin ng ating mambabatas ang merong power to do that thing at oras na dumaan po yan sa sa Senado, sa Kongreso, walang kaduda-duda na yan po ay mapapasa kamay ng mamamayan. Ano ang kailangan nating gawin ngayon? Siyempre, paalam nyo na po. Alam naman ninyo at alam ko makakalusob kayo sa Malacanang at mapasusulatan ninyo ang ating mahal na Pangulo at sa katotohanan nasulatan nyo na nga po si Speaker Martin Romualdez. And so,
ano pa ho ang problema para hindi tayo dumiretso sa Malacanang? Para itong divine constitution, para sa divine wealth, ay maging katotohanan at hindi guni-guni. Okay, sir. Sumulat na po ako kay BBM. Kaupo niya lang, July 3. Naka-address kay secretary niya, Rodriguez. Hindi ko alam kung nakarating sa kanya. Nasa akin po ang sulat ko kay BBM. Na-receive niyo po ba yung napa-receive niyo po ba sa kanyang? Ito po yan, andi dito. 4 July 2022. Ito po yan. Okay, sir. Can we have a copy of that? Yes. Thank you very much po. May sulat po ako sa kanya. Ano pong sabi niya? Wala pang Pati kaya ayaw ko. Kaya, siyempre. Baka ho kasi busy ang ating presidente noon. Pero ngayon na, although busy siya, alam po natin na naghahanap siya ng mga pagkakataon at mga katulad niyan, mga pera na ganyan. Alam ko pagka yan ay nabasa ng ating presidente, magdadalawang isip siya at pag-iisipan niya para makatulong sa mamamayan. Pero for the meantime, sabi po ni Miss Vilma Loyola, binigyan tayo ng star. Thank you very much. And Miss Lynn Manabat is watching. Thank you, Miss Manabat. Okay. Yan po, sir, kaya alam mo, kami po ay nagagalak dahil nandito nga po kayo at patuloyan ninyong ipinapaliwanag ang tungkol dito sa divine wealth. Ngayon naman ay lalong dumalawak sapagkat ipapasok na sa divine constitution. Maraming salamat po, Sir Buendia. Hopefully, pagpapatuloy natin sa 3rd episode dito para at sana po by that time ay meron na tayong sulat sa Malacanang na maipagmamalaki dito. Unang-una tayo na magbabandera dito sa Elizalde Broadcasting tungkol dito sa divine wealth at na kung saan ay inilalagay na sa divine constitution na atin pong ipaparating sa ating mga mambabatas, no? So ano pa masasabi nyo? Imbitahan nyo po sila ulit, sir. Sumulat na po ako. Ang respeto ko sa kanila. May kopya po ako ng receive nila. Ang na rin po ako, meron na mga kababayan ko. Ang United Nations, International Court of Justice, sila lang ang makakadetermine ng divine wealth. At saka ang World Bank. Dito sa atin, marami nang nag-attempt niyan. Na nakikita ko, hirap din sila. Pag wala po kayong batas na dala tungkol sa divine divine constitutional law. O anong yan? Sa Diyos ay sino magbibigay ng batas? Lord order instruction po yan na nasa akin. Tulong-tulong na po tayo. Huwag na tayong mag-away-away. Kung ano man ang nandyan na sila, nakaupo. Kayo naman na nakaupo dyan, kung ano man ang hinaing ng mga taong bayan, Pilipino tayo, wala nang mga grandstanding lagi. Kaya na, United Nations at saka International Court of Justice. Ang hinahanap nila, tandaan nyo ito, thumbprint at saka dimension ring na may yan. Hindi nakalagay sa yan. Bakit ako makapagsulat? Hindi po galing sa akin ito. Malalaman nyo sa kinaukulan kasi kung magdi-divulge ako rito ng mga ganyan, sino naman ako? May maniwala kayo sa akin kasi Jesucristo nga, Diyos na, hindi pa pinaniwalaan. Ang Pilipinas, ang andi dito, ang hinahanap nilang kayamanan. Kaya nga, hopefully, tayo nandyan. Wala na tayong magpataasan. Nagmamahal na lahat. Ang gobyerno naman natin, tayo na po yun ang sa kanya. Tulungan natin. Ay kung hindi sila kikilos, ang pinakamahirap pag lumusob ng mga tao. Iyan naman ang pinangangamba natin. Huwag kayong maaabuso dyan na nakaupo. Pag nilusob kayo ni Juan de la Cruz, mga anak ni Juan de la Cruz, Luz Biminda, ito, maghunos dili na kayo. Tulong-tulong tayo. Wala na akong magsasabihin sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Mel. At saka sa staff, lahat dito. Ako po, nagiging na rin emotional. 70 years old na rin po ako. Ano pang magagawa ko kung di magtulungan? Huwag na tayong pataasan. Okay. Kahit anong reliyon. Tulong-tulong tayo lahat. Okay, maraming salamat po, Mr. Sir Buendia. Inaabangan po ng ating mga listeners next time around kung yung panawagan na magtulong-tulong sa paanong paraan, ano ang ating gagawin. Sulatan nyo na agad ang Malacanang para meron po tayong ebidensya na ito po ay papansinin ng Senado
at ng Malacanang. Di po ba? So hanggang sa muli, mga minamahal naming Kongreso at saka Senado. Kongreso at saka Sila lang. Narinig ninyo sa Kongreso at sa Senado. At syempre, with the blessings of Malacanang natural. Pag nakita po natin yan at ipinaliwanag na ni Sir kung paano ang ating gagawin, yun, tayo po ay magdiwang na sapagkat nalalapit na ang ating kaginhawahan sa pagkakaperahan. So hanggang sa muli, mga minamahal naming taga-subaybay, don't forget to like us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At abangan nyo pong muli ang ating napakagaling na si Mr. Sir Buendia na siyang nakatuklas nitong Divine Constitution sa Divine Wealth. No? Marami pa ho siyang ipapaliwanag para magtulong-tulong tayo, sabi nga niya. Abangan mo natin sa susunod na ating pong pagtatalakayan muli. At don't forget, we always say, I love you all. Bye-bye.